May ikukwento nga pala ako sa inyo, ang alamat ng virus. Bago pa ay wala pang virus na makakasira sa mabibilis at magagandang computer. At noon na imbento ang mas simpleng disenyo nito. Ito ay binuo ni Steve, kapatid ni Bill. Si Steve ang panganay sa magkapatid at si Bill naman ang mas bata. 1 taon lang ang agwat nila sa isa't isa. Sila ay may angking talino sa siyensya at sapagkat nag-aaral sila sa Bulacan State University. Sila ay ulila na. Sila ay parehas na working student at binibigyan na lamang ng pangtustos sa araw-araw ng kanilang tiyuhin. Sila ay nakatira malapit sa siyudad. Silang dalawa ay may magkahiwalay na laboratorio. Isang araw ay dali ang pumunta si Steve sa laboratorio ni Bill at ipinakita ang kanyang naimbento, ang computer. Sinubukan agad ni Bill ang computer. Gabi na noon at inaantok na rin si Steve, kaya't iniwan niya na lamang ito kay Bill. Tuwang-tuwa si Bill sa mga nakita niya. Meron itong iba't ibang simpleng laro at mga kakayahan. Sa gitna ng pagsubok sa gawa ng kanyang kapatid, naisip niya na siguradong sisikat ito sa buong mundo. Bill. Oh, kuya. Halika, Bill. Papakita ko yung invention ko, ang computer. Oh, grabe naman yun. Tara, ito, maganda to. Dito, Bill. Asan ba kuya? Ito ang invention ko, ang computer. Grabe naman kuya. Pasubukan na ako para masubukan ko naman yung invention mo. Yan. Maganda yan. Maganda ba ito, kuya? Oo. Pag-ugustuhan mo yan. Grabe naman to, kuya. Paano mo nagawa to? Wala ka ba tiwala sa kuya mo? Siyempre. Grabe. Ako pa. Matalino yata ito. Pang iba talaga. Siyempre Grabe naman, ako, Bill. kuya. Grabe, ang ganda talaga na invento ni Kuya Steve. Oh, paano, Bill? Natutulog na ako. Kailangan ko na rin magpahinga. Pagod na ako eh. Oh, sige. Sige, Kuya Steve. Bahala ka na dyan ha. Ingatan mo na lang. Pero tingin ko, Kuya Steve, sisikap yung invento mo. Kuya. Oo naman. Siyempre ako. Tingin ko nga makikilala to sa buong mundo. Aba. Nailabas to. Aba, siyempre. O, sige. Sige. Tutulog na ako ha. Sige, Kuya Steve. Oo, diyan ka na na. Iwan ko na sa'yo yan. Sige. Sige, Kuya Steve. Sige. Sige. Si Bill ay marami nang naimbento at sikat na sikat ito sa bansa. Isang araw ay nagalit si Bill kay Steve dahil iisa pala ang niligawan nilang babae, si Jane. Nagkaroon ng kompetensya ang dalawa sa panliligaw. Lah, yun yung nililigawan ko. Bakit kasama niya si Kuya Steve? Ouch! Isang hapon ay palihim na pumasok si Bill sa laboratorio ni Steve. Nakakalat ang mga disenyo ng computer kaya madali niyang maisasagawa ang kanyang maitim na balak. Inilagay ni Bill ang nakakasirang programa sa loob ng CD upang masira ang computer ni Steve sa araw ng pagsusuri sa kanyang imbensyon.
Hindi alam ni Bill na pinagmamasdan na siya ng duwende ng kasipagan na nakatira sa puno sa tabi ng kanilang bahay. Ngayon, sisirain ko tong na-invento ni Kuya Steve na computer. Ngayon kasama niya pa yung gusto kong babae. Tignan natin. Sarado. Umalis si Steve upang ipasuri ang kanyang imbensyon. Hinahanap niya si Bill upang yayain itong samahan sa magaganap na pagsusuri, ngunit hindi niya ito natagpuan. Sa ganap na pagsusuri, ginamit ni Steve ang CD upang gamitin sa demonstrasyon, ngunit unti-unti itong sinira ang computer ni Bill, hanggang ito ay umusok. Agad na naisip ni Steve na si Bill lamang ang may gawa nito dahil siya lamang ang may galit at sama ng loob at paraan ito ni Bill upang gumanti. Umuwi si Steve sa kanilang bahay, ngunit lumipas ang ilang araw ay hindi pa rin umuwi si Bill. Magandang hapon. Ay, sir. Magandang hapon din po. Kayo po ba ang magsusuli ng aking invention? Oo, nakita ko lang dyan, naka-idea ako, may papeles ako. Kasi yung assistant ko. Assistant ako. Kami na ako lang para mag-study ng mga gawa. Pasensya na po. Sige po. Tulungan niyo po. Maraming salamat. Pag-student siya. Mabilis yung tips eh. Pwede magluto, pwede ka mag-washing, tsaka may help. Ano to? Ba't umusok to? Magala. Teka lang po, teka po. Ano nangyari? Anong klaseng invention yan? Hindi po, hindi po. Meron nagagawa lang po siguro lang. Maayos na po yan. Teka lang po, ha? 3. Si Bill ay sinumpa ng duwende. Si Bill ay napunta sa dimensyon at doon ay gumagawa siya ng paraan kung paano sirain ang gawa ni Steve. Dahil sa sumpa, hindi mapapansin ni Bill ang oras at hindi ito hihinto hanggang hindi maiisip ni Bill na mali ang kanyang ginagawa. At simula noon ay kumalat na ang virus dahil kay Bill. Dahil dyan din, sa kasama mong ginagawa, ay isinusumpa kita na mapunta sa ibang dimensyon hanggat hindi mo nalalaman na mali ang iyong ginagawa.